eto, kakain ka ng karne, kakain ka ng taba, mas magiging healthy ka. Para sa nakakarami, sir, gaano ba kalaki dapat ang kinakain na karne sa isang araw? Oh, ito na lang yung pagbabasehan mo, kabayan. Kung gaano kalaki yung ito mo sa palm. Okay, yan lang ang required na laki na dapat kainin everyday. Ang sinasabi lagi ng doktor, o yung kasukat ng sa playing cards, baraha kung tawagan sa amin. Okay? Ganun lang kalaki. Sa sukat naman, mga ganyan lang kalaki. Raw. Okay? Kasi pag niluto yan, mag-shrink pa yan. So, ang allowed is 100 to 110 grams. Okay? Kapag naluto na yan, nagiging 65 grams na lang. Sa isang linggo, kabayan, ang allowed lang talaga is 600 to 700 grams. Okay, sa buong linggo na yan. Eh, marami nga tayo nakikita dyan eh. Parang sa isang araw pa, sobra pa nga dyan sa 600 to 700 grams. Hindi po ba? Okay. Since long time ago, kabayan, ang karne talaga kapag sobra ang kain mo niyan, malamang sa malamang magkakaroon ka ng problema sa pagtaas ng lipid profile mo. Ito na lang tandaan nyo. Based sa experience ko sa laboratory po ha. At totoong nangyari po talaga. Kapag ang total cholesterol mo mataas, it goes with the low density lipoprotein, LDL o kaya yung bad cholesterol. Hindi siya kagaya ng kapag ang triglyceride mo sobrang taas, yung low density lipoprotein, mababa yan. Nagno-normal lang yan. Okay? For example, ganito. Sobrang taas ng cholesterol mo, total cholesterol. Tapos triglyceride mo, okay lang, normal. Mataas na ang bad cholesterol mo niyan, kabayan. Kapag ang total cholesterol mo naman, normal. Triglyceride mo kahit umabot pa yan ng 1,000, kabayan. Ang low density lipoprotein mo, minsan pa nga normal at nagna-negative pa yan. Sa totoo lang, kahit andyan na sabihin mo, stagnant lang yung HDL o yung good cholesterol mo, nagna-negative pa minsan yan, kabayan. Okay? So, dun sa mga nagpo-promote, okay, na maganda ang karne. Ang karne, kabayan, mataas ang saturated fats. Tandaan nyo yan. Ang best na advice ko dito, take your food, any kind of food, in moderation. Hindi yung, eto, kakain ka ng karne, kakain ka ng taba, mas magiging healthy ka. Kailan pa ba nagiging healthy ang more intake ng saturated fats? Ito, ang karne, kaya yan ini-incorporate kung araw-araw man tayo kakain ng karne. Ang karne kasi, kabayan, okay, mataas sa zinc, iron, selenium. Kaya siya recommended na 60 grams, okay, yung cooked meat para ma-meet mo yung daily recommended allowance mo. Okay, sa zinc, selenium, magnesium, mga ganyan. Okay? Iron. Ito, kung gusto mo talagang tumaas ang iron mo, i-maintain mo araw-araw pagkain ng ganito kung pwede lang. Okay? Siyempre, sasabayan mo dyan ng mga matataas din ng fiber na pagkain. Okay? Pero yung sasabihin mo na ito lang ang intake mo, wala nang iba, imposible. Sa totoo lang, yung katawan natin design yan, okay, para mag-input ng balance sa loob ng katawan natin. Okay? Kasi kung ganito ang lagi mong kinakain, kabayan, magkakaroon ka ng problema talaga, ha? Sa mga studies, kabayan, sa totoo lang, clinically proven na ang excessive eating or consumption of meat, any kind of meat, sobra yan sa recommended allowance ng katawan mo. Sa totoo lang, yan ang mga high risk sa pagkakaroon ng coronary heart disease. May problema sa puso, kabayan. May problema sa mga veins mo. Okay? Na madali, hindi naman pare-pareho ang metabolism ng tao, hindi po ba? So, ano nga ba ang recommended? Tingnan mo na lang dito, yan, palm. Yan, ganyang kalaki lang. Siyempre, hindi naman tayo pare-pareho ng kamay. So, sa akin, ganyan lang kalaki at hindi siya ganyan. Okay? So, nasa inyo po yung, kabayan, kung gusto nyo sumunod sa mga napapanood nyo. Pero, ang pinaka-best advice ko sa'yo, balance your diet. Balance your lifestyle. Yun lang yun. Hindi po yung sinasabi nila na ito, nakakapagpabuti ng kalusugan. Mas sisirain niya yung kalusugan mo yan. Sa totoo lang. Okay? God bless everyone. Bye-bye.